kapatid, this is a continuation of that longing to know more about the birth or the incarnation of the Lord Jesus Christ. Ang salitang incarnation, that is enfleshment, ang pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Tingnan ko doon sa aklat ng mga Muslim, ang Quran, at doon napapaloob sa kanila sa isa sa mga bersikulo ng kanilang aklat na hindi katanggap-tanggap sa kanila na ang Diyos ay magkatawang tao. Hindi katanggap-tanggap. Sa kanila, blasphemy yun dahil nga ang Diyos daw ay hindi pwedeng limitahan ang kanyang sarili. So they totally denied and vehemently denied the incarnation of the Lord Jesus Christ. Pero sabihin ko po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, ang tunay na Kristyanismo, hindi yung peke ha, ang tunay na Kristyanismo ay talagang hindi lang naniniwala, kundi dapat na ipangilandakan ang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Because that is one of the incomparable character ng Diyos, ang humility ng Diyos. Na ang Diyos, bagamat siya ay nasa itaas, nasa forma ng Diyos, hindi niya inisip na ang pakapantay sa Diyos ay bagay na hindi na pwedeng iwanan, kundi nagpakawalang halaga siya at kumuha ng forma ng tao. So, ito nga po ang ibig sabihin ng incarnation, the enfleshment of God, ang pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Having said that, mga kapatid, gusto kong sagutin ito, bakit importante ang bagay na ito? Why is this so important? Bakit mahalaga po ito? Maybe one of the reasons is this one, upang makaiwas po tayo sa mga humanistic worldviews. Ang humanistic worldviews, yung makatao na mga pananaw na bali ang ibinibida ay ang tao, hindi ang Diyos. Ang tawag yan, humanism. Mga humanistic worldviews na pinapatronize ng maraming mga tao. At alam nyo, nakakalat po yan sa mga slogans, nakakalat yan sa mga quotations. Kung nag-aral tayo ng philosophy, nandyan po yan. I am teaching philosophy, so medyo na dadaanan ko mga bagay na ito. So, ang ibig ko sabihin, itong humanistic worldviews, pananaw na ang sentro ay ang tao, ito ay opposite ng tinatawag Christian worldview na kung saan ang sentro dapat ay ang Diyos. Kung napapansin po ninyo sa panahon ng selebrasyon ng sangkatauhan o ng maraming mga tao nitong Christmas, ang bida hindi naman ang Jesus, di ba? At nakakalungkot dahil kung tatanungin mo, kahit ng matatanda, maawa ka po talaga, walang alam. Ang alam lang nila ay para't matulungan sila sa kanilang kalagayan, sa kanilang kahirapan. And that is a humanistic worldview. So, nakakaawa. Ang pangalawa, mga kapatid, upang makabalik tayo doon sa orihinal na layunin ng Diyos, bakit nilikha tayo at bakit nilikha niya ang sanlibutan. Meaning, nang magkasala yung tao, nawala tayo sa focus. Naalala ninyo? Nakita nila ang kanilang sarili na sila pala ay hubad. Bakit? Bulag ba sila nang hindi pa sila nagkasala? Hindi po. Ang ibig sabihin noon, nawala ang focus nila sa nakakabighaning Diyos ng Biblia at na-focus sila sa kanilang sarili. Yun po ang simula ng humanism. Kaya't makakarinig ko na ng mga slogan, higit sa lahat ay tao. Naniwala kayo dyan? Pero yan po, naitanim po yan sa mga puso't isipan, lalo pa nandyan din yan, napapaloob sa mga libro o sa mga aklat ng edukasyon. Tulungan tayo na sa pakikinig nitong preaching ay makabalik tayong muli doon sa original purpose
why God created us and everything. Some examples of humanistic views, bigyan ko kayo ng example. Ito, quotation ito ni Marcus Aurelius. Si Marcus Aurelius, kung alam ninyo, ang Roman Emperor ito at siya ay Stoic philosopher. Sikat ito siya dahil siya ang pumalit sa isang emperor na medyo hindi maganda ang patakbo. So sabi ni Marcus Aurelius, poverty is the mother of crime. Naniwala kayo dyan? Ang kahirapan ang ina ng krimen. Ang ibig sabihin, kung bakit gumagawa ng krimen ang tao dahil mahirap siya. Grabe na pang-apian sa atin ng mga mahihirap. So kung titingnan mo yan sa isang anggulo, ang mga mayayaman ay hindi gumagawa ng krimen. Tama? Yun ang ibig sabihin nila. Kung bakit ang tao ay pumatay, kung bakit ang tao ay nagsyabu, kung bakit ang tao ay nagnakaw, dahil mahirap siya. Tanungin nga natin itong mga congressman ngayon. Tingnan nga natin ang mga buhay nila. May pastor pa nga dyan. Na nagtataka tayo, bakit baptist pa yon tapos ang relo niya, milyon? Ang sasakyan niya, milyon? Di ba? Sabihin ko ito with all humility, that's a disgrace to His name and to the organization that He is bringing. Tanungin nga natin, saan galing ang pera nila? Tanungin nga natin kung walang nagnakaw dyan ng mga senador at walang nagnakaw dyan ng mga congressman, wala kaya? I believe walang nagnakaw ng konti. Merong ninakaw marami. Malaki. Ano na mga kapatid, if you open your eyes sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka nga maniniwala dito that poverty is the mother of crime. Mamaya i-disprove ko ito. Ang pangalawa ay ito. Ito naman ay sinabi ni Dan Barker. Sabi ni Dan Barker, we do not need a God to live good, meaningful lives. Hindi natin daw kailangan ang isang Diyos para mamuhay tayo na mabuti at makahulugang pamumuhay. Pwede daw tayo maging mabuti kahit walang Diyos. We can be good without God. Sabi yan ni Dan Barker. Alam niyo si Dan Barker, protestanteng pastor, evangelical minister, pero humanist po siya. Dahil ang kanyang pananaw, hindi niya kailangan ng Diyos para siya maging mabait. At kung familiar kayo na mga educators, kayo na nag-aral sa education, ang bida sa modern education, si John Dewey. Kailan si John Dewey? The father of modern education. Siya po ay naniniwala na sa pamamagitan lang ng edukasyon, pamagitan lang ng kaalaman, ang tao daw ay babait. Dahil ang tao daw, sabi ni John Dewey, sa kaloob-looban niya, mayroon na siya ng spark of divinity. Mayroon ng spark of divinity, may pagka-Diyos na. Kailangang paypayan mo na lang, at medyo supplyan mo ng oxygen, then yun ay sisiklab at maging parang Diyos na rin ang tao. That is demonic. Isa yan sa mga worldview, mga kapatid. Sa magaan na pananalita, sinasabi yan nila pragmatic view ni John Dewey. At marami pa tayong pwedeng pag-aralan, tingnan na mga pananaw. Pero mag-zero in lang po muna tayo dito, mga kapatid. So what does the Bible say? Ang kahirapan ba talaga ang ina ng mga krimen? Kung bakit ang tao ba ay nagnanakaw dahil siya ay mahirap? Kaya kung siya ay mayaman, hindi siya nagnanakaw? Unfair yan. That statement is unfair. Dahil mas maraming
mga mayayaman na magnanakaw at mas malaki pa ang ninanakaw, nakakatago lang. Di ba? Naitatago lang nila. Pag nahuli kasi, ang proseso ng judicial system natin, ang tagal. Ang tagal. Pag na-convict, house arrest lang or house imprisonment. Naku, kung alam mo ang batas, manggigigil ka talaga sa mga nangyayari. Pero again, I would say this, mga kapatid, the best capital ng oppressor is the ignorance of the people. Kung ignorante tayo, palagi tayong ignorante, sisenyor lang tayo ng sisenyor, hindi natin alam, hinahawakan na tayo dito. Kunti na lang ang lumalabas at pumapasok na hangin sa ating ilong. We should not be like that. So what does the Bible say? We should be informed. Failure to glorify God is the mother of all sins. Patutunayan ko po yan sa inyo. Pag hindi mo matutunan kung paano luluwalhatiin ang tunay at buhay na Diyos, then manganganak at manganganak yan ng kasalanan. Failure to glorify God is the mother of all sins. Ang pangalawa, nasabi ni Baxter, Andy Barker, na kahit walang Diyos, ay pwedeng tayong maging mabait. Hindi po, sabi ng John 15 verse 5, without Jesus, we can do nothing. Tama? Without me, sabi ni Jesus, you can do nothing. So, alin ang tama? Ang salita ng Diyos o ang mga pananaw ng mga philosopher? Ano na mga kapatid, when you know this, then the possibility is maka-avoid tayo sa mga pananaw na ito, maiwasan po natin, and then makabalik tayo doon sa original purpose for which God has created us. And that is where we can enjoy life to the fullest. So, tingnan po natin ang mga katagang ito. Sige, basahin po natin. Because, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Pinapakita dito ni Apostol Pablo na itong mga hindi naman tinatawag na mga pinili ng Panginoon, yung pagan world, ay mayroon sila ng kaalaman, ang tawag diyan the law of priors or the first truth. Mayroon sila ng kaalaman na mayroong Diyos. By observing creation, sabi ng verse 20, they are without excuse kasi by observing creation, nakikita nila, nako, sigurado ako may gumawa nito. Di ba? Pag may design, may designer. Tama. May design ba kayong nakita sa libutan? Maski sa katawan mo may design? May design. Oh, there is beauty in symmetry. Kung isa lang ang mata natin, dito lang o kaya dito lang, walang beauty. Di ba? Isang taltay nga lang, ganyan, walang beauty. Talagang dinisign yan. The designer is infinitely greater and beautiful than the design. Alam natin yon. Ibig sabihin, ang mga pagano, kahit na hindi nila alam ang Biblia, kahit hindi nila kilala ang tinatawag Jesus ng Biblia, by just using their common sense, maintindihan nila, mayroong Diyos na lumikha. Mayroong supernatural being na lumikha ng mga bagay na ito. Pero anong nangyari? Sa halip na luwalhatiin nila ang Diyos at maging mapagpasalamat sila, nagkaroon sila ng mga vain imaginations, vain thoughts. Yun ang worldviews, mga pananaw nila na walang katuturan at walang katotohanan. So ang nangyari ito, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos nang hindi nasisira. Na hindi nasisira. Nang isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ito pong ginawa nila. Ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na hindi nasisira, incorruptible, pinalitan nila ng mga larawan. Larawan ng hayop, larawan ng tao, at yun ang sinamba nila.
Okay? Bagamat kilala nila, may first knowledge sila about God, hindi nila niluwalhati ang Diyos na ito. So, ang naging anak ng failure to glorify God is idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So ano ang anak naman ng idolatry? So ito ang failure to glorify God. Nanganak ng idolatry. Anong anak ng idolatry? Immorality. Di ba? Immorality. Because they failed to glorify God, so nagsamba sila sa mga Diyos-Diyusan, at dito sa pagsasamba nila sa Diyos-Diyusan, gumawa sila ng mga kabastusan. Kaya nga, makikita mo may porma ng pagka-Diyos, nakasutana, pero may anak. Bawal mag-asawa dahil sa vow of celibacy, pero may anak. Hindi naman daw bawal ang pag-anak, ang bawal ang pag-asawa. Nakita mo? Foolish imaginations, foolish na mga pananaw. At ito po ang dahilan. Pag ayaw mo sa Diyos, mahuhulog ka sa maraming kasalanan. Manganganak at manganganak at manganganak ang kasalanan. Ito po, who exchanged the truth, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos. Tingnan niyo ang word na yan. Ang ibig sabihin, pag magpatuloy ang isang tao na talikdan ang katotohanan, at sasambahin niya, papalitan niya ang katotohanan ng kasinungalingan, pabagsak po ang kanyang kondisyon. He will be spirally falling down. Pabagsak po yun. So ito, dahil dito, ito ang nangyari. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Anong ibig sabihin yan? Ang homosexuality, ang LGBTQ+, apo ng failure to glorify God. Hindi kita nyo? Sumali yung sinasabi na ang poverty is the mother of all crimes. Ang mother ng kasalanan ay ang hindi pagkilala at pagluwalhati sa tunay at buhay na Diyos. That's why very, very important ito. Kung mayroon tayong dapat i-goal sa buhay natin, that whatever we do, whether we eat or drink, do it all to the glory of God. Because failure to glorify God will put us down. So ito, tingnan ninyo. Ang sumunod na verse, similar. Sabi dito, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Nakita niyo? Dahil ang tao ayaw na sambahin, luwalhatiin ang tunay at buhay na Diyos, so naghanap siya ng masasamba, and that is idolatry. Either literal na mga Diyos-Diyusan, o kung ang sarili niya ang Diyos niya, o kaya ang pera ang Diyos niya. So yun ang unang pagbagsak. At ang idolatry naman ay nagdudulot o nanganganak ng immorality. Kaya't huwag kayong magtaka. Ang mga lalaki na alam nila mali na maghanap pa sila ng pangalawa dahil kasal na sila ng kanyang misis pero maghanap pa. Hindi yun totoo na hindi nila alam yun.
By their conscience, they know it. Walang tao na gagawa, halimbawa, ng pagnanakaw o pakikiapid na sasabihin niya, hindi ko naman alam na mali ang pagnanakaw. No. It is in their conscience. Pero bakit nila ginagawa yon? Dahil God gave them up doon sa from idolatry to immorality to homosexuality at manganganak pa yan ng marami. So itong homosexuality or LGBTQ+, ang lula at lula niyan ay ang failure to glorify God. Hindi po na ang lula ay ang poverty o ang ina ay poverty. Hindi po. Insulto naman yan sa ating mahihirap. So, why did God become man? Ang ibig sabihin ng penultimate reasons, pangalawa, sa pinakalayunin. Ang ibig sabihin, second to the greatest. Okay? Para bang nagbasa ka ng aklat, nasa second to the last chapter ka. Ang last chapter is the ultimate. Ang second to the last chapter is the penultimate. Okay? Tandaan po ninyan, second to the last. Ang ultimate reason, ang pinakalayunin ng Panginoon. Why did God create us? Why did God save us? Why did God is giving us everything, these things? Bakit ginagawa ito ng Panginoon? Bakit ginagawa ito ng Panginoon? He has ultimate reason. It was not because of you. It was not because of me. I am not the center of God's purpose per se. At sa ganitong pakaalam o kaalaman, mga kapatid, biyaya ng Panginoon, makakaiwas tayo sa mga humanistic na mga pananaw na naglalagay sa tao the center of everything, even by the purpose of God. At makakabalik tayo doon sa original purpose ng Panginoon, bakit tayo nilikha. And I tell you and I assure you that in that place or in that position, you will experience joy, satisfaction. Relative dito, ultimate sa susunod sa pagdating natin sa langit. Ibig sabihin, kahit na anong takbo ng panahon, mahirap ka mayaman, mayroon ka ng tinatawag contentment. Having food and raiment, there must be content. Tinitingnan ko ito sa aking sarili. Actually, while I'm preparing this, tinatanong ko ang aking sarili, will I still be happy? Will I be ready? Halimbawa, ibalik kami ng Panginoon doon sa katayuan namin noon. Na isang kahig, isang tuka. Kuminsan dalawang kahig, isang tuka. Kung ibalik kami ng Panginoon, nang butas-butas ang inaapakan ng mga anak ko na sahig. Kung ibalik kami ng doon ng Panginoon, will we still be happy? Magiging masaya pa rin ba ako? And by the grace of the Lord, sabi ko, Panginoon, you are my joy. Hindi ang kahirapan o ang kayamanan. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Pag makabalik tayo doon sa original purpose ng Panginoon by which He created us, then we would experience satisfaction na Kanyang ipinangako. And having said that, let us start ultimate reason. Number 1 is to seek and to save those that are lost. Ito po ay sinabi ng salita ng Diyos sa Luke chapter 19 verse 10. Sige po, basahin natin. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sino ba ang nawala? Mayroon bang tao na hindi maibilang dyan sa nawala? Mayroon? Kasama ba tayo doon? Kasama tayo? Yes. Nang hindi pa tayo naligtas, nang hindi pa tayo natagpuan ng Panginoon, kasama tayo doon. Di ba? Marami bang tao ngayon ang sa kasalukuyang panahon ang nawawala pa rin? Ang ibig sabihin, they are still in darkness? Marami ba? Yes. Hindi ba kaya ng Panginoon hanapin yon? Kaya? Kaya. Bakit hindi niya matagpuan? Hindi ba kayang iligtas ng Panginoon yon? Kaya. Bakit hindi niya iligtas?
Of course, there are two reasons. One, that is not his ultimate purpose. Okay? Pangalawa, may free will ang tao. May sariling pagdidesisyon ang tao. Na kahit na makarinig sila ng salita ng Diyos, makarinig sila ng katotohanan, kahit na napakalinaw ng pagpapahayag mo, kahit na mayroong pagtatrabaho ng banal na Espiritu sa kanilang isipan at sa kanilang emotion, but still, they gnashed with their teeth at binato nila si Stephen. They have decided not to believe. So, hindi ba kayang pilitin nyo ng Panginoon kung gugustuhin ng Panginoon? Kaya, but He will not do it. Mahalaga ba ang buhay ng tao? Mahalaga? Mahalaga ba ang kaluluwa ng tao? Mahalaga po ang kaluluwa ng tao. In fact, sabi ng salita ng Diyos, what does it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Meaning, kahit na ikaw pang may-ari ng sanlibutang ito at gusto mo pang gawing pag-aari ang Mars, gusto mo pang gawing pag-aari ang kung anong planeta diyan, mapahama ka, mapunta ka sa impyerno, mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa mga pag-ari na yon. Pero ang pangalawang tanong, alin ang mas mahalaga? Ang kaluwalhatian ng Diyos o ang kaluluwa ng tao? Kung mas mahalaga ang kaluluwa ng tao, kahit na ayaw mo, dahil mahalaga sa harapan ng Diyos ang kaluluwa mo, kahit na hindi mo siya luwalhatiin, papapasukin ka sa langit. Pwede ba yun? Pwede? Pagdating mo doon sa langit, ayaw ko naman sa'yo. Bakit niligtas mo ako? Pwede ba yun? No way, mga kapatid ko. Yun ang ibig sabihin ng penultimate. Iset ninyo sa isipan ninyo, sa isipan natin, iset ninyo yun. If you only want to go to heaven, but you do not treasure the honor of heaven, you cannot go there. Yan pong totoo. The humanistic view, they only want to go to heaven, but they don't want the honor of heaven. Pero sabi ng Panginoon, no. Mamaya, ipapakita ko sa inyo mga verses na yan. Pangalawa, Matthew 1:21. Tingnan yung verse. For He will save His people from their poverty. Tama? Oh, pero yun ang sinasabi ni Marcus Aurelius. Yun ang sinasabi ng mga tao. Ha? Yun ang sinasabi ng mga komunista. Yun ang sinasabi ng mga nagsasabi na, ay, sana all, may pagkain sa mesa ang bawat Pilipino. Sana all, pag ma-eleksyon, ganyan po yun. Sisiguruhin ko, pag ako ang ibinoto ninyo, walang maghihirap na Pilipino. Kung maniwala ka dyan, at matagal ka nang naniniwala, matagal ka na ring inuuto. Di ba? Pero bakit maraming tao ang naniniwala dyan? Dahil nakapasok sa kanilang isipan ang pananaw na ang dapat bigyan ng solusyon na pinakamalaking problema ay ang kahirapan. Kaya mayroong mga tinatawag anti-poverty law. Naniwala kayo dyan na mayroong ganyan? Ini-implement nila yon, ninanakaw nga nila eh. Di ba? Ang pinaka-problema ng tao, kasalanan. Hindi po ang kahirapan. At naparito ang Panginoong Jesucristo, for He will save His people from their sin. Huwag niyong papalitan ang preposition diyan, ha? Huwag niyong papalitan. Huwag niyong sabihin, He shall save His people in their sin. Mali yun. From their sin, meaning aalisin ka dyan sa kasalanan. From. Pero in, kahit na hindi ka magsisi, ililigtas ka niya. Sino nagsabi sa'yo? Not the Bible. Di ba? Ang ibig sabihin yan, ikaw mismo, ako mismo, magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kikilalanin ko ng makasalanan, at didesisyonan ko sa puso ko, ayaw ko niyan kahit na masarap,
ang kasalanan for a season. Ayaw ko niyan, mas gusto ko ikaw na Savior. Then God will save you from your sin. Okay? So, ang pangalawa, how did He do it? Paano ito ginawa ng Panginoon? Alam ko na alam niyo ito, daanan ko na lang. Sa pamagitan na pagtanggap ng kahirapan by suffering the cruel death on the cross for us in order to satisfy the demands of God's justice, thereby removing the curse on us. Ang ibig sabihin, ang dahilan, penultimate na dahilan ng Panginoon para ikaw at ako ay maalis doon sa kasalanan, para ikaw at ako ay mailigtas from our sin, then kailangang bayaran ang kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay justisya, hindi po pwedeng magkonsinti ng kasalanan. However, God also is a God of love. Kaya hahanapan niya ng paraan at hinanapan nga niya ng paraan para bigyan ng solusyon ang pinakamalaking problema ng tao. And that's the reason He came. Naparito siya, alam niya na maghihirap siya, alam niya yung kamatayan sa cross, that's a cruel death, alam na yun that is talagang hindi lang na cruel death. Nakakahiya na kamatayan yon. Dahil ang pinapatay noon ay mga nag-commit ng heinous crimes. And yet, the Lord Jesus Christ, the pure, innocent Son of God, the sinless Son of God, died there as a criminal. Yun pang totoo. At pag-isipan ninyo yan, mga kapatid ko, why did God do it? Para mabigyan ng solusyon ang tungkol sa kasalanan. Ang hinihingi ng Diyos na hustisya, kailangan mabigyan ng pampalubag loob. At itong sinasabi ng Biblia, sige po, basahin ninyo, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tingnan nyo yon. Inaring ganap na walang bayad. Iba sa sinasabi ng relihiyon. Sabi ng relihiyon, kung gusto ka mapawalang sala, then ito ang dapat mong gawin. Ambag ka, bigay ka, at palagi kang magsimba, at marami kang gagawin. Pero sabi ng Bible, walang bayad ang pagpapawalang sala ng Diyos. Bakit? Binayaran na kasi ni Jesus Christ sa kanyang pagtubos. At dahil dito, sabi ng verse 25, sige, Tagalog, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob. Wow, I like that word. Pampalubag loob. Meaning, ang Diyos na galit sa kasalanan, nagpupuyos ang kanyang puot. Saan ng Panginoon? I hate sin every day. Psalm 7:11, na-preach ko na ba ganyan sa inyo? The wrath of God. God will never relent from hating sin. Hindi kailanman mawawala kahit isang momento na ang Panginoon ay matutuwa na sa kasalanan. Naisip ninyo yan? God will always hate sin. And so, God is angry at the wicked every day. Pero alam ninyo, doon sa krus ng Kalbaryo, pinahupa ng Panginoong Jesucristo ang galit ng Diyos. Why? He absorbed the penalty for your sin. He absorbed the wrath of God. Siya pong hinatulan doon. Ang lahat ng kahatulan sa lahat ng tao, sa buong sanlibutan, from the first man to the last man, ibinuhos doon kay Jesus Christ. That's why sumigaw siya doon, my God, why hast thou forsaken me? Mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko po sa inyo, doon po nangyari ang pampalubag loob. Hindi mo kayang masatisfy ang hinihingi ng Panginoon na hustisya. Only the infinite Son of God ang nagbigay ng satisfaction o ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan. At alam ko na alam nyo yan. And dahil dito, nawala ng sumpa sa atin. Sabi dito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Tinubos, hindi po tutubusin. Tinubos.
Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, having become a curse for us. Siya ang isinumpa para sa atin. Sabi ng Book of Numbers, curse is everyone who hangs on a tree. Si Jesus Christ na walang kasalanan, nang siya po ay napako doon sa cross ng Kalbaryo, ang ibig sabihin noon, isinumpa siya ng Diyos. Hello! Isinumpa siya ng Diyos for us. Mamaya ipaliwanag pa natin yon. Okay? So, penultimate reason, pangalawa, is to defeat the devil and destroy his works that we might be set at liberty. Upang gapiin ng Panginoon ang diablo at buwagin ang kanyang trabaho o ang kanyang paggawa sa ating buhay upang sa ganon tayo po ay mapalaya. Okay? Ito, tingnan po ninyo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Anong ibig sabihin? Kumuha din siya ng laman at dugo. Naging physical po o nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo upang sa pamagitan ng kamatayan. Grabe. Pwede mo bang patayin ang Diyos? Hindi. Pero nang magkatawang tao, namatay po ang Panginoong Jesucristo. Pero ang ganda po nito, ang kamatayan po ay armas ni Satanas, pantakot sa tao. Kaya't makita nyo ang mga tao, pag nagbangkit ka tungkol sa kamatayan, nagpaligsok ka man. Alam niyo yung paligsok? Para bagang hinuhulaan mo na mamamatay ka. Pero wala pong nakakaalam kung kailan tayo mamamatay, di ba? It's an appointment. Panlaban niya ni Satanas para takutin ang tao. Di ba? Kaya nga, pinipinturaan, minimake-upan ng mabuti yung bangkay. Gustong maging maganda palagi. Maya-maya, kakainin na yun ng uod. Dahil ang tao takot sa kamatayan. Kayo, na mga mananampalataya, takot pa kayo sa kamatayan? Takot pa? Basahin nyo ang Ecclesiastes 7:1. Anong sabi doon? The day of death is better than the day of birth. Kaya hindi ako nagsisilibrar ng birthday ko. The day of birth, the day of death is better than the day of birth. Ang araw ng kamatayan ay mas maigi kaysa araw ng kapanganakan. Dahil pag ipinanganak ka, pumapasok ka sa sanlibutang magulo, makasalanan, puno ng problema. Pero kung tunay na mananampalataya, pag namatay ka, pumapasok ka, umaalis ka sa magulong sanlibutan, pumapasok ka doon sa presensya ng Diyos na nandoon ang lahat ng kagalakan. That's why it is the day of death is better than the day of birth. Tama? Takot ka ba mamatay? Kung takot ka mamatay, hawak ka pa ng diablo. Dahil yan ang ibig sabihin ng verse na yan. Okay? Ginagawa niyang pantakot ang kamatayan. Oo. Tingnan niyo ang verse. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Siya ang armas niya ang kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Okay? Ginagamit niya ito para pantakot sa tao. Pero alam niyo, ginapi siya ng Panginoon. Dahil dito, sabi ng verse 15, tingnan niyo ang verse, and release those who, through fear of death, were all their lifetime subject to bondage. Para ma-release tayo doon sa takot at maging excited tayo sa pagdating ng kamatayan na makakaharap natin ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin. Makakaharap natin yon. At doon matitikman natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. You will show me the path of life. In His presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. May mga tao, may mga mananampalataya, parang ayaw pang umalis sa sanlibutang ito. Gusto pa niyong manirahan dito? Nakabaon ba ang inyong mga paa? Ha? Kasi, sayang naman, may bago akong bahay, iiwanan ko lang ito. Milyon ang pagpagawa ko nito.
Naku! Nanghihinayang ka kaysa doon sa bahay mo na mansyon sa langit. Tandaan niyo yon, ha? Pag napalaya na tayo dyan sa fear of death, we must be excited facing the Lord Jesus Christ. Maliban na lang kung may tinatago ka na kasalanan na ayaw mong iwanan. Tama. Si pastor nagpipreach naman ng kasalanan. Ayaw ko na magsimba dyan. Yun ang umaalis. Dahil ayaw niyang ipinpoint ang kasalanan. Di ba? So ito po, diretso tayo. Penultimate reason, pangatlo, to purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Upang linisin ng Panginoon para sa Kanya ang mga linigtas niya. Okay, sige, basahin natin. Na siyang nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa Kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging Kanyang sariling pag-aari. Wow! First John is, He might redeem us from every lawless deed. That is, save us from sin. And then, habang tayo naghihintay sa pagparito ng Panginoon, alam naman natin, hindi tayo perfecto. Tama? Hindi tayo perfecto. Mayroon pa tayo nakikitang kamalian sa buhay natin at mayroon tayo ng gustong i-improve sa buhay natin. Di ba? Yun ang discontentment na dapat mayroon tayo. Spiritual discontentment. Material contentment, yun, dapat tayo materially contented tayo. But we should be spiritually discontented. Ito na ang level natin, akyat pa tayo doon. Sabi niya ni Apostol Pablo, sabi niya, pressing toward the mark of the high calling. Sabi niya, not that I have already attained to that, but I am pressing toward the mark. Ibig sabihin, habang naghihintay tayo sa pagparito ng Panginoon, hinahayaan natin ang Banal na Espiritu na baguhin tayo araw-araw. Ang mga masasamang pag-iisip natin, ang mga sasamang attitude natin, mga pag-uugali natin, then, Panginoon, tulungan mo ako. Aghambog na naman ako. Tulungan mo ako, bigyan mo ako, turuan mo ko ng kapakumbabaan. That is right. Yun ang ibig sabihin ng purify himself. Purify unto himself. Peculiar people. Anong ibig sabihin ng peculiar people? Special people. Sa King James Version kasi is peculiar people yan. You are special to God. Okay? Upang sa ganon, magi tayong mga seryoso, sincero sa paggawa ng mga kabutihan. Okay? So, habang nandito tayo sa libutan, yon ang goal ng Panginoon. Iligtas tayo, alisin tayo sa hawla ni Satanas, na pag-api-api sa atin, and then turuan tayo na magkaroon tayo ng mga pagbabago sa buhay natin upang maging tayong mga kaaya-aya sa harapan ng Diyos at maging sa harapan ng tao. Ang good works po, alam natin yon, resulta po yan ng kaligtasan. Hindi yan biglaan, pero ito ay araw-araw ginagawa ng Panginoon sa atin. Kailangan mapakumbaba lang tayo. God's ultimate reason for incarnation, to amaze us of the greatness of His love, that we may esteem Him as our greatest joy and treasure. Upang mamangha tayo. Mamangha tayo. Sa kadakilaan ng Kanyang pag-ibig. Meaning, pag nangyari ang kaligtasan sa buhay mo at sa buhay ko, na natikman natin ang pag-ibig ng Diyos, namamangha nga tayo. Bakit ibigin ako ng Diyos? Banal siya. Ang mama ko hindi banal. Ayaw na sa akin ang mama ko. Pero ang Diyos na banal, gusto pa rin sa akin. I was amazed of that great love of God. At ito ang ultimate purpose ng Panginoon.
kung hindi tayo na-amaze na niligtas tayo ng Panginoon, ang paghanga pa rin natin, namamangha pa rin tayo sa mga nangyari sa sanlibutan, pero wala tayong pagkamangha sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, there's something wrong. Maybe our focus is still on ourselves. Maybe nabiktima pa rin tayo ng humanistic worldview. Higit sa lahat ay tao. Tayo ang bida. Kaya't kung mayroong mga kahirapan na nangyari sa atin, kala ko ba, mahal mo ako, Panginoon? Bakit nagkasakit ako? Ayaw ko na sa'yo. You have not learned. Si Lazarus, nagkasakit. Hinayaan pa ng Panginoon na mamatay. Dahil ba, hindi siya mahal ng Diyos? Basahin nyo. 2 beses inulit doon sa John chapter 11, Jesus loved Lazarus. Pero kung hindi ka nga namangha sa kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon, dahil tagahanga ka pa rin ng mga bagay sa sanlibutang ito, akala mo that will last forever, then hindi mo nakita ang ultimate reason why God became a man. At ang epekto nito, kung namangha ka sa isang bagay dahil sa kadakilaan, mamahalin mo yon, yayakapin mo yon, you will treat that as your greatest treasure. Di ba? Na ayaw mong mawala sa'yo. Di bali mawala ang pera, mawala ang kayamanan mo, mawala ang komportabling buhay mo. Basta Jesus, wag ka lang mawala sa akin. Okay na ako. Naalaala niyo si Asaph? Psalm 73. Sabi ni Asaph, my flesh and my strength fails, but you are the portion of my life. Then sabi niya doon, whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire beside you. Kung aakyat ako sa langit, Panginoon, sinong unang hahanapin ko doon? Gusto kong kunin doon ang mga streets of gold. Magdadala ako ng piko, magdadala ako doon ng mga maso, kukunin kong gold doon. Sisipain ka ng Panginoon doon. Dahil ang treasure mo ay ang gold. Alam nyo, kung na-amaze po tayo, namangha po tayo sa kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon. Yan sinasabi ko nga. Sabi ko, Panginoon, pagdating ko dyan sa langit, pwede ba kitang yakapin? I'm saying that kasi 68 na po ako, mag-69 na ako eh. Hindi ko rin alam, baka hanggang dyan lang ako eh. Di ba? Ang papa ko, 67 years old na kinuha ng Panginoon. So, I want to at least condition my mind na when I go there, I want to embrace the treasure of my life, the Lord Jesus Christ. Okay? It is not our worth, but His worth. Our worth is penultimate. Ang kahalagahan po ng ating buhay, ng ating kaluluwa, pangalawa sa ultimate. Na-discuss ko na yan kanina. Okay? What does it profit the man he shall gain the whole world, lose his own soul? Mahalaga. Pero hindi lahat, bagamat kayang hanapin ng Panginoon at kayang iligtas ng Panginoon, pero hindi lahat ay maliligtas. Dahil may mga taong ayaw at hindi sila pipilitin ng Panginoon. Hindi sila papapasukin doon sa langit na ang puso nila ay nandito pa rin sa sanlibutan, hindi sa may-ari ng langit. Okay? So, His worth is ultimate. Ang paghihirap ng Panginoong Jesucristo ay ang pagbubuhos ng puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Na-discuss ko na rin yan, na ang Panginoon ang naging pampalubag loob. Yet, pakinggan nyo ng maigi, it was also a sweet smelling savor to God. Habang naghihirap doon ang Panginoon na ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot na dapat sana sa iyo at sa akin ibuhos, pero ang Panginoon ang siyang tumanggap noon ng buong puso
habang ibinubuhos doon ng Panginoon o ng Diyos sa Panginoong Jesucristo ang puot ng Diyos. Sasabihin ko po ito sa inyo with all reverence. God is enjoying it. Ha? Pastor, blasphemy yan. Are you sure? Are you sure na maling doktrina yan? Basahin natin. Tingnan natin yung verse. And walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. An offering and a sacrifice to God. Ibinigay sa iyo, pero sakripisyo yan sa Diyos. At nang makita yun ng Panginoon, naamoy ng Panginoon sweet smelling aroma. Alam nyo sa Lumang Tipan, mga kapatid ko at mga kaibigan, makikita nyo yan, na mga expressions na yan. Pag nag-offer po sila doon ng karnero at sinunog nila yon, ang karnero na yon, pumapailan lang yung usok. At sabi ng Bible, at sa Diyos ay sweet-smelling savor yun sa Diyos. Kita nyo? Sweet-smelling savor. I repeat, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Habang nandoon sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Jesucristo, ibinubuhos ng Ama, ibinubuhos ng Diyos ang puot sa Panginoong Jesucristo na dapat sana ibinuhos sa iyo. I would say this with all reverence, ang Diyos ay natutuwa. Hey! Sweet-smelling savor. Uy, natuwa ako dyan. And this is now the plain verse. Sige nga, basahin nyo. Isaiah 53 verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. Blasphemy ba yun? Ano sa Tagalog? Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Ganun ba yun? Sinasapak doon ng Panginoon, binubugbog ang Panginoon, tuwang-tuwa ang Ama. Sadistic ba ang Diyos? Sa atin, hindi natin yun maintindihan at hindi natin experience sa yun. We are always in defense of our children. Tama. Kahit na nga mali-mali ang anak natin, dipinsa pa tayo eh. Ididipinsahan ko yung anak ko. Hindi ako matutuwa na binubugbog ang anak ko. Tama. Bakit natuwa ang Diyos? Nakita nyo? Gayon may kinalog na ng Panginoon na mabubog siya. Alam nyo kung bakit? Dahil the ultimate purpose of God ay mabigyan siya ng kapurihan na tunay nga na siya ay hustisya na Diyos, hindi siya magkukonsente ng kasalanan. At kahit na ang binubugbog ang kanyang anak, natutuwa ang Diyos dahil ang kasalanan ay nabigyan ng pampalubag loob. God cannot be accused of condoning sin na nagkonsente ng kasalanan. He is just and justifier. Alam niyo yung ibig sabihin ng justifier? He was the one who declared na, okay, you are justified dahil nanampalataya ka sa Panginoon, but He is also just. Na ang kasalanan ay hindi palalagpasin. Kaya't nang doon, binabayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, natuwa ang Diyos na na-vindicate ang kanyang ugali that He is God who is just and holy. Yet at the same time, He is the God of love. Naintindihan? Yun pong ibig sabihin, mga kapatid. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pag kayong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Now, it will multiply the joy. Dahil sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, ang lahat ng mga tao na nagsisampalataya sa Panginoon, they will experience that joy. Everyone who is called by my name, whom I have created for,
my glory. I have formed him. Yes, I have made him. What is the ultimate purpose? Why God created us? Para luwalhatiin siya. Anong ibig sabihin ng luwalhatiin siya? Bibig lang? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pero, pag uwi mo ng bahay, praise the lady na. Praise the Lord, nanalo ako sa sabungan. Sinong Lord yun? Alam niyo ang ibig sabihin ng luwalhatiin ng Panginoon to glorify God? Na siya ang hangaan ng iyong puso today and forever. Yun po ang ibig sabihin. Na kung ano man ang kalagayan ng iyong buhay, payamanin ka ng Panginoon, huwag kang magalak. Huwag diyan ang ultimate na kagalakan mo sa pera. Huwag mong ilagak ang pag-ibig mo diyan sa pera, kundi sa Diyos na nagbibigay ng pera. Kung ikaw man ay gawin ng Panginoon na mahirap, huwag kang masyadong masaktan. Katulad ni Job, purihin mo pa rin ang Panginoon, sambahin mo pa rin ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin, to glorify God. And we are created for that purpose. Alam niyo, kung may mga mananampalataya na sa pamagitan ng kahirapan, tatalikdan nila ang Panginoon, alam niyo, tuwang-tuwa si Satanas. Sabi si Satanas, sabi ko na nga ba sinasamba ka lang niya dahil binibigyan mo siya ng ayuda. Katulad ng mga politiko, bubutuhan dahil binigyan ng ayuda. Ganun ba ang Diyos? Politiko ba ang Diyos? Hindi ka naman karapat-dapat na sambahin. Kaya lang, binibigyan mo siya, iniingatan mo siya, pinoprotektahan mo siya. Alisin mo yung protection. Alisin mo yung ayuda mo. Tingnan natin kung hindi ka sumpain. Pag ikaw ay mananampalataya na sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng mga pagtutuyat ng tao, talikdan mo ang Panginoon. Sabi ni Satanas, okay, tama talaga ako. No, it's not. Kung tunay ka na mananampalataya, mamahalin pa rin natin siya kahit na He would slay me. Kahit na balatan tayo na buhay. Are you sure of that? Do you know Him in your heart? Is He the treasure of your life? Ikunting kahirapan lang, reklamo na tayo At ayaw na nating iwanan kung minsan ang comfort zone natin. Check our hearts, mga kapatid. Because that is real Christianity. We are created to enjoy Him forever. Kung ngayon hindi natin na-enjoy ang Panginoon, may na-enjoyan tayong iba. Tama. Kung may pinakataas na uri ng satisfaction sa buhay mo ngayon, pero hindi ang Panginoon, anong tawag sa iyo? Ang tawag sa iyo? Ang tawag sa akin? If I enjoying things more than God, I am an idolatrous person. Yan ang ibig sabihin yan. So, whatever state I am, sabi ni Pablo, whatever state I am, there should be contentment. Sana. Yan po ang nangyayari sa puso natin. We are amazed by the beauty of the great love of God. And so it doesn't matter, magmahirap man, magyaman man, siya pa rin. Kahit na ganyan-ganyan ang buhay natin, may bagyo, sunod-sunod 7, may pang-8 pa siguro, sunod-sunod. Okay lang, Panginoon, tulungan mo lang kung makatutok ako sa iyo. For my name's sake, I will defer my anger, and for my praise, I will restrain it from you, so that I do not cut you off. Anong ibig sabihin yan? Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit. Sige nga, medyo gawin natin na human-centered. Gawin natin. Dahil sa kahalagahan mo, dahil mahalaga ang kaluluwa mo, iuurong ko ang aking galit. Pwede? Pwede? Hindi. Kung ayaw mo sa Diyos, walang magagawa ang Diyos kundi hatulan ka. Di nyo alam yan? Yun ang ibig sabihin yan. Iniurong lang ng Panginoon ang kanyang galit. He deferred His anger because of His name. For my name's sake,
I will defer my anger. Dahil ang gusto ng Panginoon na ang kanyang pangalan, ang purihin, ang sambahin, ang luhuran, mga nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, all knees will fall down on the Lord Jesus Christ. God's passion for His glory is not at odds to our passion for joy. Anong ibig sabihin nito? Ang hangarin ng Panginoon para siya ay luwalhatiin at siya lang ang luwalhatiin mo at luwalhatiin ko. Hindi po ito magkalaban sa hangarin din natin na maging tayong masaya. Kung ang Panginoon ang niluluwalhati at hindi ka natutuwa dahil ikaw ang gusto na luwalhatiin, anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Mas magaling ka pa sa Panginoon. Pero kung ang Panginoon ay natutuwa, rather, ang Panginoon ay niluluwalhati, na nakikita na kahit na naghihirap ka, siya pa rin ang sinasamba mo at hinahangaan mo. Kaya't ang mga tao nagsataka, tingnan mo yan, no? Naghihirap na yan. Tingnan mo yun, nagkasakit na yan. Pero matapat pa rin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Now, ang tanong, kalaban ba niyan ang hinahangan ng ating puso na maging puspos ng kagalakan? Malungkot ba tayo kung ang Diyos ang nabibigyan ng kapurihan? Malungkot ka? Hindi. Sino kaya ang mas pinakamaganda sa lahat? Ang regalo o ang nagbigay ng regalo? Of course, the Lord Jesus Christ. That's why if we could see the glory of God, then we would have that full rejoicing, the joy that is pleasure forevermore, or the joy that is forevermore. Itong verse, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory. Upang makita natin ang kaluwalhatian, ang kaningningan ng kariktan ng Panginoon, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Kung makikita po natin ang kaningningan, ang kariktan ng Panginoong Jesucristo, dito sa sanlibutan, of course, by faith, nakikita natin yon. At nandito pa rin tayo sa ating katawan na hindi pa lubos natin yung nararamdaman. We don't have yet the capacity to enjoy it absolutely. Pero pagdating po doon sa presensya ng Panginoon, that we would see Him face to face. I would see Him face to face. Mayroon ka kayang ipupuna sa Diyos? Mayroon ka kayang ikikriticize sa Diyos? Mayroon? Wala. Hahangaan mo siya. And we would be enjoying Him absolutely and forever. So that's why nilikha pala tayo ng Panginoon for that purpose. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid ko at mga kaibigan, na maka-iwas tayo sa mga filosofiya ng sanlibutan ito na higit sa lahat ay tao. No, higit sa lahat ay Diyos. Tulungan po tayo ng Panginoon na wag tayong mag-subscribe doon sa mga filosofiya na ang pinaka-problema ng tao ay ang kahirapan. That is not true. Kasalanan ang pinaka-problema ng tao. Tulungan po tayo ng Panginoon na makita natin na hindi natin kaya kung walang Diyos. We need Him and we need Him always. At sana makabalik tayo doon sa original purpose of God na kung anumang gawin natin, anumang kondisyon natin, anumang kahirapan, o kayamanan man na daanan natin, ang puso natin belongs to God. And we will glorify Him whatever we do, whether we eat or drink. Yun po ang buhay na matagumpay. Yun po ang buhay na puno ng satisfaction. Sabi ka, Pastor, hindi ko na-enjoy pa yan. Hindi ko maintindihan yan. Hindi mo yan maintindihan by theory. Pero subukan mo na alisin mo ang focus mo sa kung anong nasa kamay mo
anong magawa mo at nagagawa mo, subukan mo na ang focus mo sa Panginoon. And be ready na kung anong gawin sa'yo ng Panginoon, okay lang sa'yo. Then, there is that joy and satisfaction. Design of God and implemented by God.